Today po, I'm going to share on a prayer of praise. Okay? Pero, ibang klaseng prayer of praise siya. For many people, yung praise po ay isang natural response pag may nangyaring maganda. Ayan, ate, bigyan kita ng signal. Pag ganyan, ayan. So for many people, pag may nangyaring maganda, of course, magpupuri sa Panginoon, di ba? Amen? Amen. Nangyari. Sino po sa inyo may nag-graduate? Primary, Amen. college, meron ba? Meron ba? Amen. Praise the Lord! Come on, yes! Ayan guys, mga kami ba kayo? Because can you imagine yung sakripisyo, yung pagpipigil na hindi kayo bibili ng wala sa budget nyo, di ba? True. Kasi sa pag-aaral ng mga anak. Tapos pag-graduate na, wow, may sense rin kayo ng accomplishment, di ba? Amen. What else? Paano kung hindi lang kayo nire-contract at meron pang increase ng salary? Amen! Wow! Ang lakas ng Diba? amen. Ang sarap magpasalamat sa Panginoon pag gano'n, no? Pag-praise the Lord. What else? Paano kung finally natapos na ang bayarin mo at napatayo mo na ang bahay mo at may business na kayo? Ano? Wow! Masarap magpuri sa Panginoon pag maayos ang lahat. Yes, amen. Masarap magpuri sa Panginoon pagkakabigay pa lang, kaka-receive pa lang ng blessing. Pero alam niyo po ba, hindi lahat ng blessing are the same. In fact, may mga blessing na pagdating sa atin, ay, thanks but no thanks na lang. Pero, guys, katulad ng kinakata natin kanina, no? You give and take away. Blessed be your name. Alam niyo po ba, nung unang lumabas po yung song na yan po yung one of the songs na, while nag-worship ako, biglang napaganyan ako, ay, hindi ko yata gusto yung kinakanta ko. Napapigil ako. I'm not kidding, guys. In the middle of the first time I heard this song, yung Blessed Be Your Name, lalo na yung bridge, biglang, I was raising my hand, biglang, ay, ayoko yata yan. Ayoko yata yung sinasabi ko ng, Lord, bibigay mo, tapos kukunin mo, tama ba yun? Tapos napaisip talaga ako. Talagang napabasa ako ng Bible ko, napaaral ako, because I wanted to know kung totoo ba talaga yun. Pwede ba natin purihin ang Panginoon pag hindi siya, yung hindi lang yung nagbigay siya, yung kinuha niya. May kinuha siya sa atin. Blessed be your name pa rin ba? Mahirap. Oh. Mahirap. Yes. Alam niyo po, today, we learn po that praise sometimes is sometimes praise is not a natural response. Darating ang panahon na may mangyayari sa buhay na you will not think to say, praise the Lord. Amen. And when that time comes, then you will learn the truth that praise is a difficult choice. You need to choose it. Na kahit na ano yung feel mo, kung ano yung nasa harapan mo, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, you will have to choose to praise God because you trust in Him. Whether nagbigay siya o hindi. And even worse, pag na-allow niya yung bagay na hindi mo gusto. Today po, we're going to learn about a prayer of praise. Pero, it's a lament. Praise is a choice. And if nagbigay yung Panginoon, God has given prayer as a means for His people to praise Him even pag masama na. Masama na ang lagay. Mahirap ang panahon. So, yung time na hindi mo gustong mag-praise sa Panginoon, then God calls you to pray. Para yung prayer ang siyang magdadala sa iyo na mag-praise sa Panginoon. Okay po ba? No, before pa ka mag-share, let's just close our eyes and bow our heads. Let's pray. And let's magulat na lang po kayo how short this sharing will be. Because today po mamaya, we're going to have our communion. And we do that at least once a month. Now, before po ako mag-explain ng lament, medyo maglagay muna ako ng some clarifying statements. Kasi sometimes yung pag-iisip natin about prayer, medyo, sabihin ko na lang, hindi naman mali.
pero medyo limited. Medyo hindi enough yung definition natin kung ano ba talaga ang prayer. So first of all, I want to tell you na prayer is not just a means to ask God for our needs. Pwede ba tayo mag-ask ng pangangailangan natin sa Panginoon? Yes! Yes! Maganda ba yun? Yes. Pero guys, it's more than that. Prayer is a means to bring our needs to God. Now, sometimes isip mo, parang pastor, wait, balik ka. Parang pareho lang naman yan. Guys, hindi. It's not the same. It may seem like it's the same, but it's not. When we bring our needs to God, hindi yung magtanong na tayo, Lord, ito yung pangangailangan ko, bigay mo, ganyan. Pag dinala natin yung pangangailangan natin sa Panginoon, ina-acknowledge natin kung sino ang Panginoon. Ina-acknowledge natin, Lord, kahit na mawala to, ikaw ang kailangan ko. Kahit na mawala siya, ikaw ang kailangan ko. Kahit na hindi masolusyonan yung sitwasyon ko, ikaw ang kailangan ko, kaya ilalapit ko yung pangangailangan ko sa'yo. You understand? Yes. Now, sometimes, may mga times na ashamed tayong lumapit sa Panginoon. Sino pa sa inyong nakaranas na dapat lumapit sa Panginoon pero parang hindi? Nakaranas na kayo na gano'n? Yes. May mga people ay lumapit sa Panginoon. But you know guys, the Word tells us many reasons kung bakit tama lang na lumapit tayo sa Panginoon na huwag mahiya sa Kanya. Number one, alam po natin na ang Panginoon malapit daw sa mga broken-hearted. May broken-hearted na siya. E di ilapit mo sa Panginoon. What else? Alam niyo po ba? The Lord, sabi, ano yun? Cast your burdens. May kanta po kami nung batang-bata kami. Ano yun? Cast your burden upon Jesus. Why? He cares for you. Yeah. Hindi ko alam nung kanta na yun, no? Sorry na lang kayo. Yan yung mga viral songs namin nung time na yun. BTS. Higher, higher. Pero yung point nun is na guys, ang Panginoon, hindi lang siya Diyos na tumitingin sa buhay mo, tapos ayan, tagpak na naman siya. Ano kayang gagawin niya? Hindi po ganun ang Panginoon. He cares for you. Sabi pa natin sa katabi natin, He cares for you. He cares for you. God cares for what's happening to you. In fact, sabi po ng Bible, He is our high priest. Isang high priest na nakakaintindi ng ating mga pangangailangan, naiintindihan po niya yung kondisyon ng pagiging tao, yung kahirapan ng pagiging mahirap. God, Jesus is interceding for us. That's why guys, never tayo kailangan mag-worry na lumapit sa Panginoon. Can you imagine, pag ilapit mo ang pangangailangan mo sa Panginoon, there are some things na hindi mo na kailangan mag-alala. First of all, you never need to worry na mag-gossip ang Panginoon about you. Amen? Amen. Alam mo rin na hindi ka niya sisirain kahit na pakita mo sa kanya lahat ng pangit sa buhay mo, guys. Alam na niya eh. Diba? Alam na niya. You also never need to worry na hindi niya naiintindihan yung pangangailangan mo o yung sitwasyon mo. Because guys, God knows. Right? And you never need to worry also na baka hindi alam kung anong gagawin. Guys, sabi nga nila, there is no friend like Jesus. Yes. There is no friend like Him. Here's the second thing that we learn. Prayer is not just asking for solutions and a way out. I know na most of the time, pag may nangyari, may problema, yun yung gusto nating malaman sa Panginoon. Lord, paano ka alis dito? Paano ka susolusyonan itong problema na ito? Paano ko where's the out? Where's the exit? Ganyan. Guys, when we pray, dapat what we're actually asking God to do is to show Himself. Dapat iyon ang hinahabol natin. I want to tell you, true prayer seeks God's face, not just His hands. Yun po ang prayer ng mga anak ng Diyos. Yun ang prayer ng mga tao na nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Na hindi lang yung, Lord, bigay ka. No, when we pray, dapat ang hinahanap natin is yung presensya niya. Yung siya mismo. Kahit na mawala itong Panginoon, ikaw ang kailangan ko. I want to show you an example. In Exodus chapter 33, the Lord tells Moses na dalhin yung Israel na
Kasi naglalakad-lakad na sila sa wilderness. Ngayon, masok na kayo sa Promised land. Ay, naku. Now, I don't know, long story short, hirap na po si Moses. Sino pa sa inyo may mga leaders na? Ayan. Wala. Ayan, mga leaders na, di ba? Guys, alam niyo bang mahirap maging leader? Yes. Mahirap maging leader, no? True. Kasi mag-lead ka, pero Walang sumusunod. Ikaw pa. Naku, ang hirap mag-lead na gano'n, di ba? Yung pinagsabihan mo na, tapos ginawa pa niya yung sabi mo, hindi mo gagawin. Tapos nasaktan siya na, sinaktan niya yung sarili niya, sinaktan niya yung mga kaibigan niya. Tapos galit pa siya sa'yo. Ganun ang pagiging leader, guys. Now, si Moses, imagine yung paghihirap niya sa leader. Na ang dami niyang din sinagip na ang Israel from Egypt. Reklamo pa sila ng reklamo. And finally, si Moses, sabi ng Panginoon, sige, pumasok na kayo sa promised land. Sabi ni Moses, Lord, I cannot do it on my own. In fact, sabi niya sa 15:16, basahin ko natin together. If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and your